Sa mundo ng boxing, mabilis kumalat ang mga bansag na kadalasang nagiging bahagi na rin ng drama sa loob at labas ng ring. Kamakailan lang, isang malaking isyu ang umusbong sa pagitan ng dalawang kilalang boksingero, sina John Noriel Casimero at Naoya Inoue. Tinawag ngayon ng ilang mga Japanese boxing fans at pati na rin sa mga Pinoy boxing fans si Casimero bilang Filipino Turtle. Umano sa mabagal na galaw nito sa laban kontra kay Kyunosuke Kameda sa Super Featherweight Division. Ngunit, alam naman natin mga kwento na matagal nang tinatawag ni Casimero itong si Inoue bilang isang Japanese Turtle. Dahil ayon sa kanya, si Inoue ay palaging sa Japan lang lumalaban at tila iniiwasan ng hamon ng pakipagsabayan sa labas ng sariling bansa, lalo na sa Amerika. Kung tutuusin mga kwento, parehong may mga punto ang dalawang mga panig. Ngunit, kung susuriin ng mas malalim, sino nga ba ang tunay na turtle? Si Casimero ba na mabagal daw sa kanyang huling laban o itong si Inoue na mas pinipiling manatili sa sarili niyang teritoryo? Pero bago tayo umusga, mahalagang balikan muna natin ang kondisyon at katotohanan ng bumabalot sa kanilang mga laban at karera. Si John Noriel Casimero na halos isang taon na walang laban bago harapin si Kyunosuke Kameda ay pumasok sa laban bilang malinaw na underdog. Mula sa Super Bantamweight Division, umakyat siya ng 2 dibisyon upang makipagsabayan sa Super Featherweight na isang napakalaking hamon para sa isang boksingero na sanay na sa mas magaan na timbang. At bukod dito, wala ring rehydration clause sa laban. Ibig sabihin, maaring madaragdagan ng gusto ang timbang ni Kyunosuke pagdating sa aktual na laban. At itong si Casimero naman ay walang kontrol doon sa kabila ng malaking pagkakaiba sa height, weight at ring activity. Tumagal si Casimero sa laban at alam naman natin mga kwento na hindi siya pinabagsak ni Kyunosuke. Sa katunayan, maraming nakapansin na si Kyunosuke pa ang madalas na umatras at umiwas sa mga palitan ng suntok. Kaya't bagamat tinawag ng iba si Casimero na the Filipino Turtle, dahil tila ba mabagal ang kanyang kilos, hindi may tatangging kahanga-hanga ang kanyang tapang at dedikasyon. Hindi basta-basta ang umakyat ng 2 dibisyon pagkatapos ng mahabang pahinga at makipagsabayan pa rin sa mas malakas at sa mas matangkad na kalaban. Ang kanyang kabagalan mga kwento kung meron man ay maaring bunga ng kakulangan sa laban o natural na epekto ng paglaban sa mas mabigat na timbang. Hindi ito dapat ituring na kahinaan kundi katapangan sa pagharap ng hamon sa halos-walang kasiguraduhan. Sa kabilang banda naman mga kwento, itong si Naoya Inoue, ang tinaguriang monster ng Japan, ay isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa kasalukuyan. Subalit, totoo rin ang obserbasyon ng ilan, lalo na si Casimero, na madalas lamang sa Japan lumalaban si Inoue. Marami ang nagsabing ito ay taktika upang mapanatili ang kontrol sa laban, kondisyon at mga paborableng sitwasyon. Sa madaling salita, nasa bahay palagi si Inoue, kaya't nang bansagan siya ni Casimero bilang Japanese Turtle ay may halong biro, ngunit may bayad din na katotohanan na tila ayaw ni Inoue narapin ang mas delikadong sitwasyon sa ibang bansa, lalo na kung wala siya sa kanyang komportabling teritoryo. Mga kakwento, ang bansag na turtle ay maaring magpahiwatig ng kabagalan para sa iba, ngunit maaari nito mangangulugan ng tiyaga, diskarte at katatagan. Parehong sina Casimero at Inoue ay may kanya-kanyang estilo at dahilan sa bawat hakbang nila sa kanilang mga karera. Kaya't marahil, sa halip na pagtawanan o kutsain, mas mainam na respetuhin ng bawat boksingero at ang mga fans ang nagbibigay kulay sa diskusyon. At kung tunay na gustong malaman ng mundo kung sino nga ba ang real turtle, real monster, baka panahon na para magharap ang dalawa sa isang laban na magpapayanig sa buong mundo ng boxing. Kaya kung gusto niyo mga kwento kahit na napaka-imposible, comment na sa baba ng video kung gusto niyo ba ng Ninja Turtle Showdown na bakbakan, Turtle ng Pinas kontra yan sa Turtle ng Japan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre,
Shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ernesto Herrera, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Ralph Cañete, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.